niyo ba na ayon sa isang pag-aaral ni Dalmasito Cordero Jr. na inilathala noong March 2024 sa Korean Journal of Family Medicine, ang mga Pilipino raw ay gumugugol ng halos 1/3 ng kanilang araw o 32.53% ng kanilang oras sa paggamit lang ng smartphones. Ibig sabihin, kung may 24 hours tayo sa loob ng isang araw, mahigit 7 hours nang nauubos natin sa harap ng ating mga screen. At ang trend na ito ay patuloy na tumataas. Ayon sa mga projection, ang bilang ng smartphone user sa Pilipinas ay inaasahang aabot ng 89.59 million pagsapit ng 2025 ngayong taon at 83.67 million naman pagdating ng 2028. Kasabay nito, ang average na mobile data usage ay inaasahang tataas mula sa 6.6 gig noong 2023 hanggang 27.1 gig hanggang sa 2028 dulot ng lumalaking konsumo ng high-quality videos at social media content. Hindi na nakapagtataka na marami ang naging dependent at sa ilang kaso ay naging addicted sa teknolohiya. Pero sino nga ba ang mas madaling mahulog sa tech addiction? Ikaw ba ay nasa panganib? At paano natin maiiwasan ang mga klaseng ganito? Yan ang ating alamin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw mga kabataan! Ako pong muli ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito, at ngayong episode pag-uusapan nga natin ang tech addiction. Sino ang mas madaling maapektuhan at paano natin ito mapipigilan? Kasama natin ang isang espesyal na panauhin na makakasama natin sa ating diskusyon. Pero para mas pakilala pa natin siya, panoorin natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayong matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, welcome po sa ating programa, Ma'am Jazel Diaz. Masaya kami na muli kang makasama. Pwede po kayong bumati sa ating po mga viewers at listeners. Yes, magandang araw po sa lahat. Excited po ako na makabahagi sa inyo, lalo higit sa napakaganda pong topic natin throughout this season. Kaya sana ay marami po kayong matutunan at patuloy kayong sumubaybay sa amin saan man po kayo naroon ngayon. Yan, salamat po muli. At syempre, gusto po natin na batiin ang lahat po ng ating mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganun din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Syempre, hindi rin natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa ating television na GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa po ay lahat kayo ay nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe at mag-follow at i-like at i-share na rin po ninyo itong ating live broadcast ngayon upang mas marami pa ang mabless at makinabang sa makabuluhang paksa na atin pong pag-uusapan sa ngayon. Kung may mga tanong po kayo at mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na ito. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita po na yan, naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na Who is Prone to Tech Addiction? So kung sa tingin mong ikaw o ang iyong kaibigan ay mas nakababad sa gadgets at computer ng mas matagal kaysa sa kung ano lang yung tama, o kaya naman ikaw ay isang magulang na may anak na kagaya nito, para sa ito. Bago po natin simulan ang ating talakayan, atin munang idulog sa Panginoon ang atin po magiging programa ngayon na samahan po niya tayo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, maraming salamat sa iyo sapagkat ikaw ay Diyos na tumutulong sa amin upang magkaroon ng buhay to live it to the full. Nawa sa aming mga pag-uusapan, makatulong ito upang makatulong sa aming mga kabataan na makapanagumpay, magkaroon ng ideya at may apply sa buhay, Panginoon, ang isang
pamumuhay na mayroong kalayaan, kasiyahan kasama ka. Ito po ang dalangin namin, kalaki pang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Yan, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-uusapan ngayon, sa atin pong unang bahagi ng itong topic natin ngayon. No? May kinalaman nga dito sa tech addiction. Sino ba ang mga mas madali na maapektuhan nito, mahulog dito? So sa unang question natin, ano nga ba ang pangunahing dahilan kung bakit naging addicted ang isang kabataan o isang tao pagdating sa teknolohiya? Actually, Wilmer, maraming dahilan kung bakit karamihan hindi lang kabataan minsan kahit nga adult ay nagiging addict sa technology. Ang dami-dami rin kasi namang technology ngayon sa panahon natin. So unang kadahilanan bakit sila na-addict is actually meron kasing instant gratification na nakukuha with regards sa technology. For example, sa social media pa lang or even sa gaming, ganyan. Parang laging may reward system. Ang bata nga alam mo yun, pag meron silang ginawang maganda tapos binigyan mo ng reward, paulit-ulit niyang gagawin yon. So, ganun din sa social media at sa gaming and all, sa mga nakita natin online. Kapag nakikita natin na marami tayong nare-receive na notification, comments, likes, ganyan, or follow, ganyan. Parang, ang saya-saya natin. Parang nare-reward tayo. Kaya, mas lalo tayong na-addict, Pero marami pang dahilan. Like, for example, meron din tinatawag tayo na dopamine effect. Wherein, ito kasing dopamine, ito yung chemical sa katawan natin or sa brain natin na parang nagsasabi sa atin na, masaya to. Masaya yan. Ayan. So, yung mga ginagawa natin online, actually, meron dopamine effect yun sa atin. So, kapag lagi natitrigger yung dopamine sa katawan natin, uulit-ulitin din natin. Kaya talagang may addiction na nangyayari. Tapos, meron ding mga pagkakataon kasi na we want to escape or makaiwas sa mga stress natin, sa problema natin. So, pupunta tayo sa gadgets, ganyan. Kasi at some point, yun nga, kasi nga may dopamine effect siya, parang nawawala yung stress mo, parang ganun. Pero later on, pag-aaralan natin na may some part din nakaka-stress din pala doon. Pero yun nga, another one din is yung social validation. Gusto ng tao na nababalidate sila. Tapos parang natatakot tayo na ma-miss out tayo. So, ang nangyayari, magpo-post tayo sa social media para nakikita tayo palagi, para alam din natin yung mga trends. So, mag-scroll tayo, maghahanap tayo or parang para alam natin yung mga news and all. Alam mo, kahit sa Facebook, Wilmer, andun na rin yung mga balita. Tama. Hindi ka na pupunta dun sa mga, alam mo yun, station for the news talaga. Mga mainstream. Oo, nandun na mismo sa Facebook and all. So, totoo yun. Kasi we don't wanna be left out. Kaya, patuloy na pupunta tayo sa social media and sa online para alam natin yung latest. And another one kasi, kaya mas nakaka-addict siya kasi accessible siya to anyone. Tama. Even nga sa maliliit na bata, di ba? So, even yung mga bata na maliliit, pwede rin silang ma-addict doon kasi nga, andaling makakuha, andaling makakita, maaring kahit 7 years old ka, meron ka ng sarili mong gadget and all. At the same time, etong computer kasi, meron tayong tinatawag na algorithm or artificial intelligence na kapag alam nilang ito yung hilig mo na pinapanood, for example, one video na ganito yung tema. Tinapos mo yun. Oo. Maya-maya, i-feed ka niya ng ganun din, kagaya nun. So, walang katapusan. Kumbaga, unlimited na maraming i-offer sa'yo yung internet. Tapos, ikaw, hindi mo namamalayan, maubos na yung oras mo doon. As in. Pero isa pa, bukod doon sa yung ginagawa ng internet or ng social media or ng online or ng computer mismo sa atin, yung environment kasi natin, meron din tayong nararamdaman na peer pressure at kung ano na yung kultura ngayon o yung mga nangyayari na ngayon, kagaya nga nung kanina, fear of being left out, gagayahin din natin. Kumbaga, for example, high school ka, nasa classroom ka, halos lahat ng kaklase mo merong social media account. May Instagram, merong Facebook. Siyempre, magtatanungan kayo, uy, anong IG mo? Uy, anong FB mo? Anong Messenger mo? Parang kung wala ka, paano yan? Parang how would I connect with them? Parang ganun. So, may part din yun na dahil gusto mo rin na makibagay sa kanila or nape-pressure ka sa kung ano yung trend, saka yung norm, ikaw din, you would go to it, And even, nakakalungkot nga kasi sa panahon natin, even sa school,
parang para maka-communicate even yung teacher sa iyo, kailangan nasa Messenger ka, kailangan nasa Facebook ka, nasa IG ka, nasa lalo group na chat nung pumasok yung pandemya, di ba? Totoo. So, naalala ko yung nanay ko kasi, teacher siya nun eh. So, nag-aral din sila ng Google Classroom, di ba? Yung Microsoft Teams. Napilitan din sila. Actually, yung sa adult, mahirap sa adult to cope up with the technology, pero wala silang choice. Pero yung mga kabataan talaga, it's very easy for them. Parang habang sinasabi mo yung mga reasons na yun, naalala ko yung sarili ko kung hindi mo matatanong. Dati rin akong na-addict sa computer games. Yeah, so yung sinasabi mo, reward system, yung pakiramdam na meron kang na-achieve, escapism doon sa totoong buhay, parang wala ka masyado na-attempt sa totoong buhay, pero dito parang meron kang na-achieve. Meron din na pumupuri sa'yo, ang galing mo ah. So, na-experience mo lahat yun. Maliban din siguro sa peer pressure, connect sa mga tao kasi hindi ako mahilig sa mga online na merong multiplayer. So, ako lang mag-isa. Pero ganun yun. Yun lahat ng yun, yung halos lahat yun, parang naranasan ko, naramdaman ko nung time na addict din ako sa games ng mga time na yun. Imagine, ilang taong ka ng mga time na yun? Teenager, tama? Teenager. Teenager. Oo. Mga high school, yan, at saka hanggang makagraduate ng high school. So, nakikita natin no, na napakarami talaga dahil dito sa mga rewards na to, parang benefits na makikuha natin, sabihin na natin na short-term na benefits na makukuha natin, ay marami yung mga prone talaga na mapasailalim dito sa pagiging immersed sa technology. Totoo. So, yun. So, meron mga specific na personality traits o kaya naman lifestyle factors na nagpapataas ng risk para sa tech addiction. So, sino yung mga vulnerable dito? Mga estudyante ba nung time ko? Totoo yun. Actually, merong characteristics natin o personality trait natin na mas prone to tech addiction. For example, kung tayo yung tao na medyo impulsive tayo, parang hindi na natin iniisip yung gagawin natin, basta alam natin na masaya tayo dito, edi yun na lang, So, mas madaling mahulog sa addiction kapag impulsive ka. Kasi parang hindi mo nakokontrol yung mga instant reward or instant gratification na gusto mo, So, yun yung unang-una. So, i-check natin yung sarili natin. Am I impulsive? Parang, madali ba ako na kung ano yung gusto ko, grab na lang and all. Wala na pag-isip. Totoo. Tapos, pangalawa, kapag mababa yung self-esteem natin, parang gusto natin na tumaas yung self-esteem natin. So, pupunta tayo sa social media, magpo-post tayo ng mga itsura natin na naka-filter, ganyan. Kasi syempre, pag naka-filter, mas maganda tingnan, di ba? Or mas gwapo. Tapos may nag-heart pa. Yeah, may mag-heart, may mag-like, mas matutuwa yung ibang tao. So, kapag mababa yung self-esteem natin, mas prone din tayo to media or tech addiction, And then, kagaya nung kanina sabi mo, medyo ikaw yung tao na ayaw mo salamuha sa iba or yung group chat and all or connect with others. Kapag introvert ka din, may tendency din na maging addict ka sa technology kasi parang you find comfort na okay na to, ako lang, saka yung computer o may nagagawa ako and all. Parang mas komportable ka na nakikipag-interact ka lang sa digital things, Pero ang nakakalungkot doon, Wilmer, alam mo minsan, ang kaibigan mo na lang yung computer. Actually, ganun nga. Diba? Parang ang tropa mo na lang yung computer. Tapos, alam mo, meron ako narinig recently na may possibility na magkaroon ka ng AI friend na doon mo kinakwento yung emosyon mo, yung nangyari sa'yo throughout the day, na parang mas kilala ka pa ng AI, ng computer, kaysa sa ibang mga other people na totoo. Which is, yun yung tendency, lalo ka ma-addict kapag introvert ka and all. Tapos another one, kapag ikaw ay madidepress o malulungkot ka, ganyan, or marami kang anxieties, marami kang mental struggles, parang anong nangyayari? Coping mechanism mo yung nasa internet ka, nasa technology ka, para hindi mo, para mabawasan yung anxiety mo, yung depression mo, ganyan. Kasi nga, may dopamine effect yung internet, o yung technology. And then, meron din na yung mga perfectionist na tao, sila naman, gusto kasi nila na maganda yung image nila. So, they would always go back to social media. Pinapakita nila na
ito yung role model na gusto ko i-model sa mga tao. So, from time to time, papakita mo yung sarili mo sa social media in a way na you're a perfect. Perfect talaga. So, yun naman yung sa personality trait. Parang, nakaka-relate ka ba? Nakaka-relate na naman ako, no? Ano doon? Doon sa part nga sa namin, introvert, tapos yung low self-esteem. Nung time na yun, nung time na naging addict ako sa games nung time na yun. Yun yung mga reason kasi nga, dahil nga wala ako masyadong, kumbaga nahihiya ako na makisalamuha, parang may sense ng fulfillment na meron ako na-achieve. Natapos ko yung mission, natapos ko tong isang game. Kaya akong tumapos ng isang game dati nang sa loob ng 1 week lang. Tapos ko na yung isang game. Talagang walang tulugan. As in, di ba? Naranasan ko yun. Tapos, yun nga, pagiging introvert nga. Although hindi pa dumating ako sa point na meron akong avatar. Although avatar yung tawag nila ngayon, yun yung AI na friend. Kasi nga, hindi pa naman ganun sabihin natin, ka-boom yung AI noon. Pero ngayon, marami na. Ngayon, marami na. So, ayan, kaya talaga, iniisip ko, kung nandun ako sa kalagayan na yun, na hindi ko naranasan na lumaya doon. Parang, hindi ko alam kung hanggang ngayon buhay pa ako. Totoo. Kasi parang mabilis na magkaroon lang ng suicidal thoughts. Nung time ko, na hanggang dito lang ba ako? Parang hindi ako nabubuhay sa totoo. Tapos parang wala akong na-achieve pag sa totoo. Nakaka-achieve ako duwarating sa ganun na points, na thoughts. So parang, kaya kung nananatili ako na ganun, hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon. Buti na lang nakawala ka doon, ano? Pero meron pa kasing mga lifestyle factor. Kaya madali ka din ma-addict sa technology. Kasi for example, kung ikaw yung tao na wala kang structured routine, parang hindi mo pinaplano kung ano yung gagawin mo araw-araw, di marami kang free time. Marami kang time na pwede mong gugulin talaga sa computer games o sa online. Kaya mas maganda rin yung busy ka, di ba? Sa paggawa ng mga other things na mas makabuluhan, parang ganun. So, yun yung isa sa lifestyle factor din. Another one is, kapag wala tayong physical activity, alam mo yung nakakalungkot sa pandemic, kasi puro indoor tayo, di ba? So, mas naging prone tayo na kung ano lang yung magagawa mo sa loob ng bahay, yun na yun. Pero kung meron tayong mga physical activities sa labas, like outdoor activities, mas hindi tayo magiging dependent sa technology or dun sa online things, So, kung tayo ay lack of physical activity, mas prone talaga tayo. And then, kung meron tayong mga stressful environment, stress tayo mula sa pamilya, sa eskwela, sa trabaho, parang gusto natin ng distractions kagaya ng social media, gaming, ganyan. At marami pang iba. Makalimot sa stress ng family. Para mawala yung mga stress. Kaya alam mo, i-check mo rin yung sarili mo eh. Bakit ba ako nagiging addict? Anong wrong? There's something wrong within me. So pag na-check mo yung sarili mo, kasi stress ako. So ano kayang pwedeng ibang alternative? Kesa mag-addict ako sa ganito, kapag na-stress ako. So, i-check natin yung sarili natin. Tapos yun nga, pag maraming peer influence, peer pressure, ganyan, mas prone din tayo to technology addiction. And then, yun nga, yung easy access to technology, isa pa yun. So, kung may internet, buhay pa ang internet. Totoo, alam mo, nakakatawa. Kasi, nung pumunta kami ng Romblon, medyo doon, parang mga bundok ba, nasa taas ng bundok, walang internet. Talaga naman, yung cellphone mo, wala ding signal. So, ang gusto mo na lang gawin sa cellphone mo, itapon mo na lang kasi walang kakwenta-kwenta. So, kung wala namang access sa technology, and sa signal o sa mobile data, hindi mo rin naman talaga gagamitin. Hindi ka ma-addict, So, dahil sa panahon natin ngayon, parang everywhere there's Wi-Fi, there's mobile data, kaya mas prone talaga tayo. Mas prone talaga tayo to technology addiction. Naalala ko meron ako nakita na isang meme na sabi doon, hindi ba ako makatulog kaya ako nag-cellphone o kaya hindi ako makatulog dahil cellphone ako ng cellphone. Di ba? So, kumbaga, kapag nababad talaga tayo, meron tayong access sa technology, meron tayong hawak na gadget, meron tayong internet, mabilis talaga na mas lalong immersed nga doon sa addiction sa technology. Totoo yan. Alam mo, nakakaawa, Wilmer, yung mga kabataan. Kasi, hindi nila alam na dapat may limitations, hindi nila alam na hindi maganda lahat ng nakikita nila sa social media unless they were educated,
So, napaka-vulnerable ng mga kabataan, ng mga, especially yung ages ng 16 below. Kasi, once na, alam mo yun, kasi nga, ang AI, ganyan, kung anong hilig mo, yun din yung ilalabas na ilalabas, if-feed sa'yo, ganyan. So, na-addict sila na na-addict, not knowing na it's detrimental for their health, for their mental capability and all, akala nila okay lang yun, lalo na pag walang guidance ng magulang, So, nakakaawa kasi they're very vulnerable to that. At lalo higit yung mga estudyante dahil sa online learning. Akala natin, alam mo, actually, dumating ako sa dilemma na, Lord, anong gagawin ko sa mga anak ko? Kasi nung pandemic, yun yung start na nag-aral sila. So, anong gagawin ko sa anak ko? Kapag in-enroll ko sila ngayon during pandemic, tapos lahat na lang ng class ay online. Alam mo yun, 6 years old pa lang yung anak ko, nasa computer na siya. Paano ko gagawin? Paano ko matitake na computer? Alam mo yun, open to sa lahat eh. Pag sinimulan ko na yung anak ko ay nasa online ng ganong edad, baka mamaya ma-addict siya, hindi ko na mapigilan at kung ano yung matutunan niya. Totoo. Kaya yung mga estudyante natin, they are very vulnerable to technology addiction. Kaya alam mo, I praise the Lord kasi nung panahon na yun, meron palang mga homeschool na tinatawag. So, ako bilang parent, ako yung nagtuturo sa kanila kung ano yung mga dapat nilang matutunan and all. So, they were able to survive the pandemic without the computer and gadget and all. Ayan. Naalala ko talaga yung meron ako nabasa dati na merong certain age dapat na pwede nang bigyan yung anak natin ng gadget pa-expose sa gadget. Parang 12 yata, parang ganyan. Actually, by 16 years old, that's the time that you can only give them a gadget. 16 pala. Oo, kasi actually, high school na yun, di ba? Oo, kaya dapat ang mga elementary, hindi talaga sila nagsa-cellphone. Pero hindi na nakikita natin yun eh. Oo nga eh. Hindi na nakikita natin. Tapos sabi pa rin nila sa mga research, yung mga 2 years old and below, as much as possible, wag talaga silang iharap sa screen. Kasi hindi sila nag-grow, hindi nagde-develop mentally and all, even yung kanilang skills, hindi nagde-develop kasi nandun lang sila sa screen. Kaya to avoid yung 2 years old and below, much better talaga. Tapos yung mga 3 years old hanggang 7 years old, parang once a week, ang maximum na screen time nila is actually 2 hours lang. Pero ngayon, parang 8 hours per day. Grabe. kung gaano katagal nagtatrabaho yung magkulang. Totoo. Ganun din katagal na sa screen time mga bata. Nakikita ko tuloy na sinasabi mo yun na ang vulnerable halos ay mga kabataan. Totoo. Pero pag nakikita ko na kung mananatili na ganito yung trend, darating yung point na yung mga kabataan ngayon natatanda sila, magiging addict sila doon at kahit na sila maging vulnerable na rin at certain age na hindi na sila kabataan. So parang nakikita ko na kapag hindi ito na-stop ngayon, di ba? Magtutuloy-tuloy talaga siya. Magtutuloy na gano'n. At hindi siya magiging mabuti kung tutusin. Mayroong magandang effect ng technology. Pero kung magiging sobra yung paggamit at nakaka-apekto para magkaroon ng maayos na development sa utak, di ba? At sa character ng tao. Physical din. Maging sa physical. Kasi nga, di ba, sabi nga noon time ng mga kabataan noon ay kapag laruan, lalabas talaga para makapaglaro ka. Ngayon, pag maglalaro, harap na lang ng phone, makapaglaro ka na, di ba? So, mahirap pala talaga, no? Ano pa yung mga iba pa na mga factors o mga situations na magiging reason para maging vulnerable sa technology addiction? So actually, hindi lang yung mga kabataan, although alam natin na ang Gen Z, parang they cannot live without technology. Alam mo, subok ko yan sa mga high school students. Parang konting saglit lang na wala yung technology sa kanila, parang naiirita na sila, parang hindi na sila mapakali and all. Pero alam mo, even the adults, they are vulnerable with tech addiction, lalo higit sa mga tao na una, yung mga work from home. Kasi talagang kaharap nila yan. Kumbaga, eto na yung buhay mo, Bread and butter. Oo, totoo. So, nandun ka na sa computer. Kaya ang alam mo ring hobby, doon na lang sa computer and all. Kasi parang naging comfort zone mo na siya. Parang ganun. Ganun din sa mga merong mental health struggles, mas pipiliin na lang nila na tumutok na lang sa technology, para, yun nga, yung dopamine effect and all, para ma-overcome nila. Pero actually, hindi eh.
kung alam lang talaga nila na the more they look at the social media, the more na nadadown sila. Kasi may mga negative effect talaga yun sa atin. So later on, pag-uusapan natin yan. Pero for the meantime, at least nagiging klaro po sa atin ngayon na ang dami talagang facets wherein we could be addict with technology. So una sa lahat, yung mga ginagawa mismo ng online o ng technology for us to be addict to it. May mga strategy talaga sila to get our attention, to get us na maging addict sa kanila. Parang business ng Marketing. Marketing Kasi pag nakuha nila yung attention natin at yung desire natin, kikita talaga sila. Talagang yayaman sila and talaga namang business strategy, marketing talaga. So aside from that, yun nga, yung pagka-vulnerable natin as a person, kasi marami tayong mga personality traits na really vulnerable to that. And yung generation nga natin, yung environment natin, saka Wilmer, tayo parang knowledge is increasing talaga, Hindi na natin mapipigilan na pataas na ng pataas yung teknolohiya to the point na may robot na, di ba? Oo. So, parang hindi na natin maiwasan yung ganun. Kaya mas naging addict tayo. Ayan. Parang maganda rin naman na sense, di ba? Parang maganda na lumalawak yung technology. Yeah. Na nakakatulong para lumawak din yung knowledge ng mga kabataan ngayon. Kasi naalala ko, nung time ko, hindi naman ako sa matanda, pero halimbawa yung halimbawa pagbibilang, tapos yung pag-English, tapos yung mga alphabet, parang natutunan ko yun na halos grade 1 na Pero nakikita ko yung mga kabataan ngayon na 3 years old, di ba? Parang sa ulo na nila, napapanood kasi nila. May point sa learning. Pero kapag iniisip ko yung long-term na effect niya, ay hindi lang naman beneficial lang ay yung matutunan mo na mas maaga yung mga ganong klaseng mga bagay pagdating sa knowledge, kundi paano rin mabibuild yung character natin Diba? Parang yun yung nakikita ko na parang long-term na mas kailangan natin pahalagaan. At mas pag-uusapan ba? Kasi to be honest, Wilmer, ang pinakamahalaga kasi is yung una attitude natin, yung behavior natin, and yung character natin. And every time we have screen time, naapektuhan yung tatlong bagay na yun. And akala natin, sa mga maliliit na bata, there's no effect. Pero maya-maya, pag after nila ng screen time nila, ng mga 1 to 2 hours, nag-iiba na yung behavior nila. Nag-iiba na yung ugali nila. Tapos maya-maya, lalo nagtatantrum. Napapansin mo yun? Kasi may mga ganon. Whatever they watch, naiiba or naapektuhan yung attitude nila, yung behavior and character nila. Napakarami pala talaga natin na kailangan maunawaan tungkol dito, Kaya makikita natin dito pa lang sa unang bahagi ng ating pinag-usapan, ay makikita natin kailangan natin talaga maging conscious, maging aware kung sino yung mga vulnerable. Dahil hindi lang pala mga kabataan, maging tayo, pwede rin tayo maging vulnerable. Pero kinakailangan natin na maging aware sa mga ganitong bagay para ma-filter natin yung mga ginagawa natin sa bawat araw, lalo na kapag tumutok na tayo sa ating mga gadgets. So, ang dami nating mahalagang puntos na natalakay. Pero huwag po kayong aalis sapagkat tayo po ay magpapatuloy sa ating mahalagang mga pag-uusapan mamaya. Pero if meron po kayong mga karagdagang insights or di kaya ay mga katanungan about sa ating discussion na pag-usapan ngayon, feel free to type it in sa ating pong comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na 0917 5643 777 para po yan sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Nakikita niyo po yan sa naka-flash ngayon sa ilalim ng inyong mga screens. Pero bago po tayo magpatuloy, ay makakarinig po muna tayo ng isang magandang awitin. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lito't gulong-gulo, di ko malaman kung paano. Tunay
kanila'y kulang. Kasiyahan ko ay paimbabaw, puso'y lungkot ang isinisigaw. Di ko alam, di ko alam, sa'kin mayroong isang nagmamahal. Tunay nga, di ko alam, si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Salamat at may Jesucristo, pag-ibig niya'y tapat at totoo, katugunan sa mga hanap ko, siyang pag-asa ng buhay ko. Kaya't ngayon ako'y nagagalak, dahil sa'kin mayroong nagmamahal. Tunay ngang aking alam, si Jesus nga ang pag-asa ng buhay. Si Jesus nga ang pag-asa ng buhay. Welcome back po ulit sa ating lahat. Nandito pa rin po tayo sa What Do You Think? Ako pa rin po si Wilmer Strito at kasama po ang ating panauhin si Ma'am Jazel Diaz. At kanina, marami tayong mga napag-usapan tungkol sa ating mga katanungan na kung sino ba yung vulnerable na mahulog dito sa tech addiction na pinag-uusapan natin. At ngayon ay pag-uusapan naman natin paano natin malalaman kung tayo o kaya yung kakilala natin ay meron ng early signs nitong tech addiction na pinag-uusapan niya natin. Yeah, magandang tanong yan. Para ma-assess natin, addict na ata ako or malapit na talaga akong maging addict, So, ano yung early signs? Number one, kapag palagi nating iniisip yung paggamit ng gadgets. Yung parang from time to time, parang isang minuto pa lang nakakalipas, gusto mo nang gumamit ng gadget, parang ganon. Tapos nahihirapan tayong mag-focus sa ibang mga bagay, ganyan. Dahil lagi tayo nag-aabang na, uy, baka may notification na, or baka may nag-like na sa, sa post ko, So, yun yung mga early signs. Kapag mayat maya, hawakan mo yung gadget or may gagawin ka sa gadget mo. Pangalawa, kapag wala ka ng control sa paggamit, yung tipong tinatry mo namang limitahan, pero talaga namang lumalagpas dun sa time allotted mo. 5 minutes. 5 minutes lang, maya-maya, hindi mo na mapigilan. Totoo. Yung sabi mo 1 hour, naging 8 hours na. Parang ganon. Yan. So, ayun na yun. Parang nagiging addict na tayo. And then, pangatlo, kapag naiirita tayo, or naiinis tayo, or hindi tayo mapakali kapag wala tayong access sa gadget. Kasi mayroon mga ganung mga pagkakataon. For example, nasa kalsada ka, nasa daan ka, nagdadrive ka, maya-maya nawala na signal. Tapos parang, tolero ka na, hindi ka na mapakali. Yun na yun. That's one of the signs na malapit na tayo talaga ma-addict sa technology or sa gadgets natin. Lalo for example, meron kayong camp out na isang araw, nasa camping kayo, tapos syempre walang internet, walang signal, walang gadget. Parang nawawala ka sa vision, nawawala ka sa mundo, parang ganun. Yung anxiety and all, yun na yung mga signs. And then another one, kapag nagpapabaya ka na dun sa mga dapat mong gawin or sa mga responsibilidad mo. For example, ang dami mong to-do list. Alam mo yun? Ang dami mong requirements, ang dami mong dapat gawin sa school. Pero dahil nababad ka na sa social media and sa gadgets or sa gaming, hindi mo na nagagawa yung mga dapat mong gawin. Naku, naalala ko tuloy yung mga estudyante ko sa school. Ang aga-aga ko nang ibinigay yung mga requirements. Ang dami ko na nga mga time na binigay allotted para sa kanila na gawin yun.
Tapos, ibibigay yung assignment nila last minute. Tapos, mag-request pa naman, may extension po ba? Sabi ko, ano pinagagawa nyo, di ba? Nagpuyat sa social media, tsaka games. Totoo. Kasi nakaka-addict naman talaga yung mga gadgets and all. Tapos, number 5, kapag nababago na yung sleeping pattern natin, kapag hindi na tayo nakakatulog ng tama sa oras, parang tipong maswerte ka na kung may 2 hours or 4 hours sleep ka, ganyan. Malamang addict ka na nung pag kumbaga, mahalaga na yung sleeping pattern natin hindi masira, na tipong dapat 10 p.m. tulog na tayo. Pero maya-maya, bakit inaabot ng alas 12, 1:00? Kasi nandun pa tayo sa gadgets. So, na-addict na kasi tayo sa gadgets. Another one is kapag mas gusto natin makipag-interact online kaysa sa totoong buhay. So, yun na yung mga negative effect din yan. Parang magkakatabi kayo, hindi kayo nag-uusap, kayo Uy, may kanya-kanya mga kayo ganyan talaga. Alam mo yun, nasa hapagkainan, lahat may kanya-kanyang gadget. Parang dapat bonding time yun. Dapat time yun para makipag-usap sa isa't isa, magkamustahan. May kanya-kanyang mga katawagan, ka-chat. Totoo. Mas gusto nila online na lang yung kausap kaysa yung personal na kausap. Dapat may mga rules na gano'n, no? O, kapag merong bonding moment, gadgets out. Tanggalin mo na yung mga gadgets. Ganyan. And then another one, kapag patuloy mo pa rin siyang ginagamit, kahit alam mo na ang dami niya ng negative effects sa buhay mo. Like for example, health-wise, nalalap up mo na yung mga responsibilities mo. Alam mo na ang daming negatives na nangyayari o na-effect nun, pero ginagawa mo pa rin. So, that means, eto na-addict ka na talaga. Parang, kailangan mo nang kumawala. Kasi talagang, kapag nagpatuloy yung mga ganong signs, mahirap na talaga. Mahirap na makaalis. Parang drug addiction lang, di ba? Parang smoking addiction or alcoholism na addiction. Na parang hindi once na masubukan mo, Oo, kala mo kaya mong ka na. umalis, pero hindi pala ganun kadali. Kaya pag nakita na natin yung mga early signs na yon, matauhan na sana po tayo. Sana either we seek help din, di ba? Oo, pwede rin yun. Or mahalaga kasi yung self-awareness, Wilmer, no? Na i-check natin yung sarili natin, nairita ba ako kapag walang signal, walang internet, or kaya ko pa ba ng 1 o 2 araw na walang gadgets, ganyan. So kung kaya mo pa, congratulations. Parang hindi ko rin kaya yata. Isa ka pa no? Parang yung trabaho ko, parang may kinalaman lagi sa gadgets. Isa pa yun, totoo yun. Yeah. So may mga ganun, Wilmer, na at least malalaman natin kung talagang malapit na talaga tayo to be addicted to it. So, bantayan natin yung sarili natin. Sa ating mga kabataan, parang, paano kaya sila dadating sa point na ma-assess nila yung sarili nila? O kailangan ba na may tutulong sa kanila o may kaibigan sila na magsasabi? Paano, may mga paraan ba para talaga ma-assess yung sarili nila? Alam mo, minsan nakakatuwa si Lord kasi bibigyan kanya ng karamdaman minsan. Alam mo yun, minsan, matatauhan ka dahil hindi ka na makabangon isang araw dahil sa sobrang naging addict ka na pala, ganyan, sa gadget or sa gaming. O kaya naman, gigisingin ka ng Panginoon dahil nakita mo na hindi na pala kayo okay ng parents mo dahil nalulung ka na sa gaming and all. May mga ganung pagkakataon that would call your attention, Pero kung sana lang, ma-educate tayo para aware tayo na dapat pala nating pigilan na yung sarili natin. Na marami pa palang mas mahalaga at mas makabuluhang pwedeng gawin kaysa mag-gadget and all. Na mas makakatulong pala sa atin kung we go back to the old ways. Parang maswerte pa ng mga panahon natin, bata-bata pa tayo talaga na ang laro natin, tumbang preso, yung football o yung mga laro sa labas, piko, ganyan. So, akala natin hindi nakakatuwa o hindi nakakatulong yung mga ganong outdoor activities, pero yun pala yung kailangan natin physically and socially and mentally. Kung kaya natin na talaga maging self-aware, yun talaga yung key doon, ay mas malaking tulong talaga. Pero sabi mo nga, Wilmer,
maaari din tayo mag-seek ng help to other people. Pero alam mo, yung mga magulang, sila yung una-una talaga nakakapansin yung mga magulang. Kaka-cellphone mo yan. Lahat isisisi sa kaka-cellphone. Nung minsan may pasyente kami na dugo ng dugo yung ngipin niya. Ay, kaka-cellphone mo yan. Sabi ko, anong relate na? Anong connection nun? Minsan may mga ganun, Unang-una talaga yung mga magulang. Alam nila na sumusobra ka na kapag nakikita nila na hindi na healthy yung paggamit mo ng gadgets. Yung for example, buong araw ka na nasa kwarto. Alam ng mga magulang yan. Mga magulang yung una magsasabi sa'yo. Pero ang tanong, paano kung wala ka mga magulang, Wilmer? Tsaka paano kung mag-isa ka lang din, malayo ka sa kanila. Totoo. Diba? May mga times dati na kapag naging self-aware ako, parang gusto ko na magbago, gusto ko na baguhin. Pero katulad ng ibang mga klase pa mga addiction, hindi ganun kabilis kumawala. Yes, totoo. Diba? Hindi siya ganun kabilis na iwan. So, may mga times na isinet ko na, ito na ang gagawin ko. Matutulog na ako ng maaga, gagising ako ng maaga, i-regulate ko na yung paggamit nito. Bumabalik ka rin ulit sa dati. Paano kaya kapag dumating sa ganung point yung mga kabataan natin na naging self-aware sila, totoo na, nakaintindihan nila, pero paano sila aalis mula sa pagiging self-aware lang, mag-move forward para maka-overcome? Once again, Wilmer, we go back to sino yung mga prone sa addiction. Actually, sila yung mga may issues nga kasi. Like for example, yung stress, yung low self-esteem, ganyan. Or yung lack of things to do, ganon. So, kung alam mo na, kung nyari, naging aware ka na hindi na maganda sa kalusugan ko ito, hindi na nagiging maganda yung epekto ng technology addiction sa akin, then ano yung mga dapat kong gawin, And later on, sa mga next episodes natin, himay-himay natin yan. Pero one key is yung, after maging self-aware, is talagang yung willpower. Talagang kailangan desidido ka. Yung willpower talaga na I won't go back. I won't go back. Pero alam mo, there's always, kailangan merong inner motivation Ang pinaka-inner motivation, the biggest inner motivation is gusto mo na mas maging makabuluhan yung buhay mo. Yung ganun, yung gusto mo na mas maging purposeful yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-biggest motivation to get out of it. Kapag gusto mo na mas maging efficient ka, mas maging effective ka, na mas mag-grow ka as a person, not just mentally but also physically, ganyan. So you would opt to go to other activities talaga. Like for example, physical exercise, sports, ganyan. Parang mas pipiliin mo na to do those things kapag nakita mo na mas kailangan mo na yun. Na it could also help you grow talaga and mas maging may purpose yung buhay mo. And alam mo, Wilmer, even kasi yung exercise, may dopamine effect din. Na sana alam ng mga manonood natin, na kapag nag-exercise kayo, mas magiging masaya din po kayo. Lalo higit, alam mo, nag-health lecture din kasi ako. Lagi ko binabanggit dun sa mga pinag-lecturean ko na walking is the best exercise. The good thing about walking din, syempre sa labas ka nag-walking, di ba? May nakakasalamuha ka ibang tao. So you got to greet other people. Mas nagiging sociable ka sa ibang tao. So that also increases your dopamine level. So kung akala natin sa gadget lang mahanap yung excitement, yung happiness, yung dopamine na yun, meron din pala sa physical activities and exercise. Mas long term pa. Mas totoo. Tsaka, minsan kasi, dahil nga gusto natin yung instant, di ba? Kapag meron ka na-achieve na mission, totoo. o kaya meron ka na-achieve na likes, o kaya follow, instant yung gratification nun Unlike kapag, halimbawa, mag-exercise ka, bago ka makapag-build ng muscle, bago ka talagang lumakas, matagal bago makita yung result Pero, makikita natin na katulad din sa pagtatanim ng puno, di ba? Hindi instant na kapag nagtanim tayo ay kinabukasan puno na agad. Mabilis lang magtayo, sabi nga yun, nabasa ko, mabilis lang magtayo ng Christmas tree. Pero, overnight kaya magtayo. Pero, kaya mo rin na ibagsak yun. Totoo. Overnight. In an instant. Pero, yung totoong puno, itatanim mo yun, years minsan, bago talaga maging totoong puno. Pero, kahit anong bagyo, napakahirap na ibuwal. Totoo yun. Ganon din sa atin, no? Makikita natin na
kung gusto natin na hindi maging mas kapaki-pakinabang buhay natin, mas maging resilient tayo sa mga times ng totoong buhay na merong mga struggle sa totoong buhay, kailangan na piliin natin yung mga long-term na kinds ng dopamine. That's good. Diba? So, yun yung nakita ko dun sa mga sinabi mo, no? Totoo, lahat tayo vulnerable, pero lahat tayo may willpower para panagumpayan to. At mas pag-aaralan pa natin yung may kinalaman sa pagtatagumpay. Kasi alam mo, Wilmer, yung instant gratification, why we want that? Kasi parang nakukulangan tayo ng appreciation sa ibang tao, ganyan. Pero kung alam mo na God is looking at you in a very, very appreciative way, na ikaw talaga yung apple of the eye ni God, ma-realize mo na kompleto ako sa Panginoon. Parang I don't need the likes and heart, alam mo yun, na nakuha ko sa social media from other people. Kasi alam ko kung sino ako sa Panginoon at alam ko na in God's eye, I am fearfully and wonderfully made. Yeah. Kapag ganun na yung pakiramdam mo, kapag ganun yung pagkakilala mo sa sarili mo, you won't look for that. Parang hindi ka na para maghanap sa anything sa social media, na appreciation or instant gratification or validation sa ibang tao. Yun yung minsan nakakalungkot, Wilmer, kasi kahit sa mga kabataan ngayon, parang they lack validation. Kasi kulang na sa atensyon ng mga magulang or alam mo, nakakalungkot kasi yung buhay din kasi natin. Most of the parents are working so hard to the point na wala na silang time to spend with their kids. Kasi nga, yung mga kids nasa school din naman, ganyan. Pero if we could be intentional, lalo na po sa mga magulang na mga teens, if we could be intentional with our teens to actually appreciate them, to actually talk to them, to actually notice them. Alam mo yung mapansin mo lang yung anak mo, yung teen mo, in who they are. Ang laking bagay nun, Wilmer, para ma-overcome ng mga teens natin yung technology addiction. Kung pwede lang talaga that they would find so much love from their parents, from the adults around them, sa guardians nila, from the elderly, and most especially if they find love from God, wala na silang hahanapin pa Parang they could really, really live without these gadgets and all. Amen, amen. Ayan, so napakarami natin mga napag-usapan, no, tungkol dito sa tech addiction. Sino ba ang mga vulnerable? At kahit mga nalaman natin na bawat isa sa atin ay vulnerable, lalo ng ating mga kabataan, pwede na tayo managumpay kung ating ma-appreciate lang na tayong lahat ay mahal ng ating Panginoon. So, ngayon naman ay aalamin natin kung ano po ang mga opinion ng ating mga kabataan about dito sa topic natin ngayon. Narito po ang mga interview na ating pong ginawa. So, kabataan, what do you think? Siguro po sa pagiging teenager ko po, naranasan ko po siya noong pandemic po. Siguro dahil po ay nakakulong po sa bahay at wala pong masyadong nangyayari sa activities ko, sa physical activities ko, at there's something po in technology na nakaka-addict that brings comfort and satisfaction po para sa mga teenager, lalo po sa amin na hindi naman masyadong nakikahalubilo sa aming mga friend. Noong pandemic po, yes, siguro isa ako sa mga kabataan na na-addict sa social media, but praise God dahil nalampasan ko po iyon. Yan, maraming pong salamat sa ating pong kabataan na nagpa-interview at nag-share what does she think about sa topic natin today. So, anong masasabi mo sa sinabi ng ating kabataan niya? Alam mo, Wilmer, talaga nung pandemic, tama yung sinabi niya, ang dami talaga na-addict sa technology, sa gadgets and all. Doon talaga nag-rise yung, siguro kumita lahat ng mga, Dumami rin mga vloggers. Oo, kumita yung mga seller ng mga gadgets, and pati yung sa online everything. Marami din naman kumita ng mga vloggers and all. And at some point, naging useful din talaga yung gadget nung time ng pandemic. And to the point na naging aware tayo na, pwede pala mag-aral gamit yung mga online gadgets or online things, Pero nakakalungkot talaga yung part na yon, Wilmer, na ang daming kabataan na mga teens talaga, or even college students, na nalulung sa gadgets dahil pandemic. And alam mo, ang effect nun, after pandemic, nung bumalik sila sa school, hirap na hirap sila makipag-friends. As in, parang ang tahimik nila, parang hindi agad sila
makikipagkamustahan o makikipag-usap sa ibang tao kasi ang tagal nila na nasa bahay lang. Ang tagal nila na nakatutok lang sila sa mga gadgets and all. And ang dami ding mga panahon na yun na lumabo yung mata, Wilmer, no? Bago pa yung pandemic. Bago pa yung pandemic. So, may mga ganong effect. Oo, na ang daming negative effects na socially, physically, makikita mo din yung mga after nung pandemic, yung mga kabataan din noon, parang nakulangan sila talaga ng physical activities and all. Marami din mga nagkasakit ng time na yun. Pero the Lord is gracious, na ngayon, tapos na yung ganong scenario, tapos na yung pandemic, unti-unti, nagiging aware na tayo, and kung kaya nating limitahan, we're trying our best, dahil higit sa mga, alam ko, yung mga magulang talaga ang pangunahin. They're trying their best to limit yung kanilang mga anak sa mga gadget and sa screen. Kasi sila din mismo ang nakakita with their own eyes kung ano yung nag-e-epekto ng mga gadgets sa mga anak din nila. Alam mo, minsan may mga parents na nagsasabi sa akin na, ano bang gagawin ko sa anak ko kasi hindi na lumalabas ng kwarto. Alam mo yun? Parang talagang buong araw yun na lang yung ginagawa niya. Parang loner na siya or alam mo yun, depressed na siya, ganyan. Kasi wala na siyang ibang ginagawa kundi yun lang sa loob ng kwarto niya. So, nalulungkot yung mga magulang. Na sila, parang na-alarm sila dahil alam nila na it's not good. It's not healthy din naman, and all. Kaya, salamat sa honesty ng ating kabataan, Napaka-honest. Na totoo yun, dumana siya ng tech addiction din. And for you to be aware, that's one step towards getting better and being set free from addiction. Yan, salamat sa napakaganda at makabuluhan na naging discussion natin ngayon. Nakita natin sino ba yung mga prone talaga sa addiction, sa tech addiction. Nakita natin kung ano yung mga reasons bakit tayo nagkakaroon ng na-stimulate ng mga bagay na ini-offer ng technology ngayon. Totoo. At nakikita rin natin kung paano tayo maging self-aware sa mga ganitong klase ng mga pagkakataon para maging step towards na maka-overcome tayo at hindi rin tayo sobrang malulong. At sa ating mga kabataan nawa ay tayo ay meron natutunan dito sa unang bahagi ng ating serye na may kinalaman dito sa teknolohiya at paano hindi tayo maa-addict dito. So sa kabuuan ng ating discussion, nakita natin na hindi lang isa o dalawang grupo ng tao ang maaari maapektuhan ng tech addiction. Ito ay isang lumalawak na problema na maaaring maranasan ng kahit sino. Ang mahalaga ay maging aware tayo sa mga senyalis nito at gumawa ng hakbang upang mapanatili ang balanse sa paggamit ng teknolohiya. Tandaan, ang teknolohiya ay isang kasangkapan, huwag nating hayaang ito ang kumontrol sa atin. Bilang mga Kristiyano, tandaan natin ng sinasabi ng 1 Corinthians 6:12. Ang sabi doon ay, ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa, ngunit hindi ako nagpapasakop sa kapangyarihan ng anuman. Nawa, sa ating mga teknolohiya ng mga gadgets, ay huwag nating hayaan na tayo ay masakop na yun, kundi tayo ang mag-control noon para sa kapakinabangan ng ating mga pamumuhay. Upang tapusin ang ating episode ngayon, pakinggan natin ng isang panalangin from Ma'am Jaisel. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat na kami po ay tinuturuan nyo ngayon, lalo higit kung paano kami ay madaling naging addict sa technology, sa mga gadgets and all. Panginoon, hinihiling namin na tulungan niyo po ang bawat isa na managumpay sa pamagitan ng kapangyarihan ninyo. Na Panginoon, tulungan po kaming magkaroon ng inner motivation na mahanap namin at ma-realize namin na we have a purpose in this life and we should do our responsibilities at yung mga purpose na inilaan niyo po para sa amin. And enable us, Lord, na i-manage yung aming oras ng maayos at tulungan kami na pahalagahan yung mga bagay na mas importante kaysa sa aming mga gadgets, kaysa sa aming mga social media account and all. Na Panginoon, sa lahat din naman ng aming mga gagawin, kayo po ang aming maitaas, kayo po ang aming mag-glorify. Pakalinisin po kami at patawarin po kami sa lahat tayong mga pagkukulang at pagkakasala. Pagpalain nawa ang bawat nakapakinig ng mensahe ngayong umagang ito. Nawa Panginoon, sila nawa ay patuloy niyo pong tulungan din naman sa lahat ng kanilang mga pagsubok. Ito pong aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen, amen. Yan. So maraming salamat po, Ma'am Jaisel, sa pagsama sa atin sa unang bahagi nitong serye natin ngayon. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga viewers at listeners. Huwag pa din po kayo mahihiya na kontakin ng aming mga numbers na 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita po niyan na naka-plus sa inyong mga screen ngayon. At huwag nyo rin po kalimutang i-follow ang aming programa para sa mga susunod pang mga makabuluhang talakayan. Sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang epekto ng social media. Masasagot natin ang tanong na yan. Paano nga ba tayo maapektuhan nito? Paano natin ito mamamanage? Kaya samahan niyo po muli kami. Muli dito po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.